Bunga ng bigong pagdalo sa practice at paglalaro, nagpaalala na ang terafirma kay Stan tungkol sa kanyang live contract hanggang Disyembre. Ibinunyag din ng pamunuan na idinulog na nila ang problema o ang kaso ni Stan sa pamunuan ng PBA at si Kai Sotto, hindi na umano ito ang future ng Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang inilalabas na pahayag si Christian Standhardinger tungkol sa ibinalitang pagre-retiro. Pero base sa report ng Spain, pinaalalahanan na umano nila ang dating player ng Ginebra tungkol sa kanyang live contract. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Mr. Bobby Rosales sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Kinausap ko siya ng personal dahil gusto ko talagang malaman kung ano yung mga plano niya at pinaalalahanan ko rin siya na meron pa siyang live contract. Sayang talaga pero magre-retire na lang daw siya. Wala na akong magagawa doon kung gusto niya mag-retire. May live contract hanggang December si Stan. Yun yung dahilan ng terafirma bakit nila gustong malinawan sa totoong nararamdaman ng kanilang player. Ang problema base kay Mr. Rosales, hindi ata nakikipag-cooperate si Christian, di ba? Medyo mabigat yan sa parte nila. Inaasahan kasi nila na may katulong sila sa pagbubukas ng conference pero bagsak sila, especially kagabi nasalanta sila ng Converge kung saan kasama si Jordan Heading na dinrap din nila or ng terafirma dati. Obviously, naiwan sa tabing ilog ang team. Yung prize player nila parang walang planong bumalik. Tingin ko dito at nababasa ko rin sa mga comment dito sa mga previous video natin, maging sa X or sa Twitter, nasaktan si Christian sa nangyaring trade ng Ginebra at terafirma. Yan yung lumalabas sa mga usap-usapan dito sa social media. Matapos ibunyag ni Mr. Bobby Rosales na pinaalalahanan na nila si Stan tungkol sa kanyang live contract sa terafirma, ibinahagi rin niya sa media na idinulog na nila ang problema sa opisina ng commissioner. Inamin din ni Mr. Rosales na hindi na siya sigurado kung nandito pa sa bansa si Stan. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Mr. Bobby Rosales sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Sa tingin ko yun ang tamang gawin kasi meron pa siyang Unified Players Contract or UPC at ilan pang responsibilidad na dapat niyang tugunan. Kaya pinauubayan na namin to sa commissioner kung ano yung take niya dyan. Yung huling kausap ko siya, nandito pa rin siya. Hindi ko alam ngayon, hindi ako sigurado ngayon. So hinahabol talaga nila si Christian Standhardinger, which is sa tingin naman natin, tama lang yun kasi nga may kontrata pa siya Pero siguro yung pinakamabigat doon, di niya alam kung andito pa sa Pilipinas si Stan, di ba? Mahirap yun. And doon sa sinabi na idinulog na nila kay PBA Commissioner Willie Marcial yung issue, at sigurado tayo, kakampi nila dito yung pamunuan ng PBA sa kaso na to. Siguro pinatitingnan din nila kung may dapat gawin or may nalabag na rules ba si Christian dahil sa hindi niya pagsipot sa practice na dapat andun siya. Sayang kasi yung ilang games, di ba? Hanggang katapusan ng kanyang kontrata, may posibilidad na magandang maging kampanya nila hanggang Disyembre. At dahil professional naman si Christian, alam naman natin na kahit may issue, ibibigay pa rin niya yung 100% na commitment niya sa paglalaro in case na maglaro talaga siya dyan. Kung isinangguni ng terafirma sa pamunuan ng PBA yung usapin kay Christian, sinasabi naman sa isang artikulo sa The Manila Times na hindi na si Kai Sotto ang future ng Gilas Pilipinas. Si Kai na kumamada at naging instrumento ng koponan sa una at ikalawang window ng qualifiers. Tanong, bakit nga ba nila sinabing hindi na si Kai ang future ng pambansang koponan? Narito ang pahayag ni Michael B. Assis ng The Manila Times. Si Kai Sotto, hindi na siyang kinabukasan ng Gilas, siya na yung kasalukuyan. Meron na tayong legit, world-class na 22-year-old na malaki bilang pundasyon ng ating kampanya sa basketball. Nasagot na sama-samang panalangin ng mga Pinoy Hoop fans. Well, mahirap mag-react, di ba? Pero base sa estado kasi ngayon ng Gilas Pilipinas, kung saan isa siya sa naging instrumento si Kai Sotto, bakit andito ngayon ang pambansang koponan sa 4-0 dito sa qualifiers, aminin natin na may pinakita talaga si Kai Sotto. May inilabas, sabi nga nila, di ba? Nakatulong siya sa Gilas. Bakit andito siya sa pwesto niyang 4-0 sa qualifiers? Etong Gilas Pilipinas, di ba? Pasok na sila sa Asia Cup na gagawin dito sa Jeddah, Saudi Arabia sa darating na August 5 to 17, 2025. Next year po yan. Suma total, malaking bagay si Kai Sotto. Actually, team effort naman yan. Kaya andito ang Gilas at maging si Kai, aminado rin siya na team effort talaga dahilan bakit nila nakuha ang pwesto sa Asia Cup. Ang problema, may mga balita kasi kumakalat sa SOCMED na kesyo nakakuha na ng 10-day contract sa GSW or Golden State Warriors, di ba? Para sa akin, at base rin sa research natin, wala pong ganun, wala pang lumalabas na pahayag tungkol dyan. Ibig sabihin, wala pang katotohanan ng isyong may naghihintay na 10-day contract si Kai Sotto dito sa GSW. Siguro kung meron man, ilalabas at ilalabas ng iba't ibang website yan, pahayagang lokal at international. Malaking balita kasi yan kung sakaling meron. Kaya imposible na may kumakalat na balita na meron umano pero wala namang lumalabas na balita sa mga official na website
or news organization, di ba? In short, wag muna tayong maniwala hanggang walang formal na announcement. Hype lang po yun na hindi dapat nangyayari dito sa ganitong sitwasyon. So guys, maraming salamat.